Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1376, Pagtitipon. Mengqing, paano mo ako nakilala at paano mo ako nahanap dito? Tanong ni Linfang. Paano mo nakakalimutan na nasa iyong katawan ang aking banal na celestial chi? Nahihiyang sabi ni Mengqing. Pulang-pula na ang mukha niya. Nakuha ni Linfang ang banal na celestial chi ni Linglong sa pamamagitan ng paggawa ng pagmamahal sa kanya. Nakikita ko, tumiti si Linfang at sinabi. Hindi mo ba gustong bigyan pa ako ng kaunti pa sa banal na celestial chi ni Linglong? Kahit na tumatawa si Linfang, naging pula si Mengqing. Hindi na siya mukhang malamig na babae, mukha na siyang maamo at masunarang asawa. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ni Qiu Yuzin. Nagkatinginan sina Linfang at Mengqing at tumawa si Linfang habang nakangiti si Mengqing at ibinaba ang kanyang ulo. Iniisip namin kung kailan namin maibibigay sa iyo ang ilan sa banal na celestial chi ni Linglong para hindi kami mawala sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Linfang. Paano mo gagawin? At dapat ba nating gawin ito ngayon? Tanong ni Qiu Yuzin. Kung siya ay katulad ni Mengqing, malalaman niya na nagbibiro si Linfang. Ngayon, naging matigas ang mukha ni Linfang. Ito ay hindi masyadong maginhawa. Yuzin, huwag kang makinig sa kanya. Sabi ni Mengqing na iniikot ang mga mata. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Qiu Yuzin at may ibinulong sa kanyang tainga. Pulang-pula ang mukha ni Qiu Yuzin habang nakatingin kay Linfang at sinabi. Subukan at manggahas. Subukan natin, subukan natin. Sabi ni Linfang. Noon, palaging hinahayaan ni Linfang na manalo si Qiu Yuzin. Pero ngayon iba na ang mga pangyayari, hindi niya mapigilan. Sigaw ni Linfang, tulad ng nakaraan. Biglang naalala ni Qiu Yuzin ang ilang magagandang alaala, ngunit mabilis siyang nag-ambala ni Linfang, na ang mga kamay ay gumagalaw patungo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang mga labi sa kanyang mga labi, at mapusok na makipag-away sa kanya. Sa wakas, ibinuka ni Linfang ang kanyang bibig, pinayagan si Qiu Yuzin na makahinga muli. Galit siyang tumingin kay Linfang, tinatapakan pa ang paa nito. Ang mga kondisyon ay hindi maganda, ngunit maaari ko pa ring ibigay ito sa iyo dito mismo. Sabi ni Linfang, agresibo at walang takot. Si Qiu Yuzin ay hindi naglakas loob na tumingin sa kanya, patuloy siyang namumula at ibinaling ang kanyang ulo. Mengqing, hayaan na natin siya. Sabi ni Qiu Yuzin kay Mengqing. Tumiti si Mengqing sa malumanay na paraan at sinabi kay Linfang. Alis na tayo, kung hindi ay maaaring malaman ng ilang tao kung sino ka. Hindi ka pababayaan ng Chiklan at Tianlong Divine Castle, kaya mag-ingat ka. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat rin kayo. Kailangan ko rin ng magsisilang sa baby ko. Nakangiting sabi ni Linfang. Hindi na nakatiis ang mga babae sa sinabi niya kaya tumakbo na sila palayo. Muling bumalik si Linfang bilang isang demon cultivator, ang kanyang ngiti ay nawala, ang kanyang mga mata ay naging itim. Mukha siyang agresibo at napalibutan na naman siya ng malalamig na demonyong intensyon. Ang chi ni Mufang ay iba sa kay Linfang, ngunit si Mengqing lamang ang makakakilala ng mga pagkakatulad. Naka-cross-leg siya at nagpatuloy sa pagsasanay sa paglilinang. Nagpatuloy ang pag-agos ng mala-demonyong layunin sa buong kuweba. Si Linfang ay may dalawang ilusyon ng demonyong general at isang baliw na demonyo sa likod niya. Ang pag-aaral ng walang kamatayang enerhiya, kahit kaunti, ay nagpalakas sa kanya. Lumipas ang oras at ang 36 na bundok sa wakas ay napuno ng mga tao. Ang araw ay sumikat sa silangan, mahinahon at payapa. Alam ng karamihan na ito ay ang katahimikan lamang bago ang bago. Makalipas ang ilang oras, magsisimula na ang pagpupulong ng mga emperador, isang kaganapan na nagaganap lamang kada 100 taon. Lahat ng mga emperador ay darating sa lalong madaling panahon. Naisip ng karamihan. Ang mga emperador ay bihirang magpakita, ngunit sa pagpupulong ng mga emperador, lahat sila ay magsasama-sama. Roar! Isang malakas na dagandong ang nagpayanag sa lupa at langit mula sa malayo. Dumating ang mga nakakatakot na dragon at napuno ng dragon chi ang kalangitan. Ang mga unang dumating ay ang mga mula sa Tianlong Divine Castle. Emperor Tianlong. Naisip ng karamihan. Siya ang unang emperador na dumating, ngunit ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niyang ang lahat ng miyembro mula sa Tianlong Divine Castle ay napatay na? Sa pagdating ng mga tao ng Tianlong Divine Castle, hindi nila nakita ang kanilang mga kaibigan na dapat ay dumating na noon pa, kaya hindi nila maiwasang pakawalan ng bestial chi. Gotcha! May dragon carriage sila na biglang sumabog. Isang taong mukhang agresibo ang lumitaw na nakasuot ng maringal na mukhang sanguinary na dragon armor. Magsalita ka, sabi ni Emperor Tianlong na agresibong nakatingin sa mga tao. Ang mga tao ay nanginginig at ang ilan ay nagsabi. Narinig namin na ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay pinatay ng 2 babae at 2 demon cultivator. Art. Galit na galit si Emperor Tianlong. Agad niyang pinatay ang kausap. Galit na galit ang mga tao, hindi nila ito sinabi ng malakas, ngunit sa loob, sinisiraan nila siya. Talagang isinasaalang-alang niya ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang pansin. Terena, sabi ni Emperor Tianlong. Ang mga mula sa Tianlong Divine Castle na namatay ay hindi maaaring isangkat niya ang kanyang sarili, kung hindi, mawawalan siya ng mukha. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay dumaong sa isang bundok, na pilit na pinaalis ang mga tao.
Hindi nagtagal, dumaong din sa isang bundok ang mga miyembro ng Celestial Land of Alchemists. Mula sa timog, isang mainit na chi ang sumalakay sa isang bundok nang dumating ang mga tao mula sa Fire Mountain, at si Emperor Yan ay dumaong. Pagkatapos nito, ang mga tao mula sa Chifeng Mountain, ang Sunset Pavilion, ang Mountain of Flowers and Fruit, ang Island of the Thunderbirds, at dumating din ang New Mountain. Humiyaw ang isang malakas na ibon. Napuno ng mga gintong ilaw ang kalangitan nang lumitaw ang isang napakalaking ibon mula sa malayo. 12-12 metro ang haba nito, at nang buksan nito ang mga pakpak, daan-daang metro ang lapad nito. Iyon ay si Emperor Pang. Pagkatapos, mula sa celestial na bahagi ng Bahwang, Fairyland of the Nine Songs, Celestial Thunder Temple, ang Heavens of Desires Palace, at ang Church of Desires People ay dumating. Ang pinuno ng Fairyland of the Nine Songs ay isang babaeng may siyam na buntot at mukhang sorrow. Ang pinuno mula sa Heavens of Desires Palace ay isa ring nakakamangha na nakamamanghang babae. Ang pinuno mula sa Celestial Thunder Temple ay isang gintong Buddha na nagtataglay ng kahangahangang gininto ang araw. Ang pinuno mula sa Church of Desire ay isang masamang mukhang binata. Pagkatapos, dumating ang mga tao mula sa sanguinary na bahagi ng Bahwang, ang Devamara Palace at ang Abyss of Sufferings. Ang pinuno ng Abyss of Sufferings ay isang asasin na mukhang ilusyon. Ang pinuno ng palasyo ng Devamara ay isang nakakatakot na demonyo. Pagkatapos, dumating ang mga tao mula sa Tiantai, ngunit si Emperor Yu lang ang nagpakita. Pagkatapos nito, dumating ang mga tao mula sa gitnang Bahwang. Magkasamang dumating ang Magic World Heavenly Palace at ang Xiaoyao Sect. Dumating na mag-isa ang Wen Clan. Sa wakas, dumating ang Sikong Clan, naiwan lamang ang Chi Clan na dumating. Mayroong 20 maimpluwensyang grupo ng imperial na lahat ay may emperador bilang kanilang pinuno. Sa wakas ay magsisimula na ang pulong ng mga emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang ito. Kabanata 1377, ang pagpupulong ng mga emperador. Ang Chi Clan ang namamahala sa pagpupulong ng mga emperador ngayong taon at gayunpaman, hindi pa rin sila dumarating. Tungkol sa emperador ng Celestial Palace of the Immortals, hindi natin alam kung may sakit pa ba siya o namatay na siya. Naisip ng karamihan. Ang Celestial Palace of the Immortals. Sa di kalayuan, mas maraming tao ang sumulpat. Ang Celestial Palace of the Immortals ay hindi malayo sa silangang bahagi ng Bahwang, kaya madali silang lumipad. Ang pinuno ay isang binata. Hindi pa dumarating ang matandang emperador, pinalitan na ni Jun Moshi ang matandang lalaki bilang pinuno at isinama niya ang marami sa malalakas na cultivator mula sa Celestial Palace of the Immortals. May problema. Naisip ng karamihan. Nakita nila ang ilang tao sa likod ni Jun Moshi, mula rin sila sa Celestial Palace of the Immortals, ngunit tila may problema na parang may isang tiyak na distansya sa pagitan nila. Parang nagsimula ang panloob na tensyon sa Celestial Palace of the Immortals at may mga taong ayaw sumunod kay Jun Moshi. Kung tutuusin, napakabata pa niya at nakalusot pa lamang sa ika-4 na layer ng Zunchi. Siguro sa loob ng 10 taon o higit pa, narating na ni Jun Moshi ang pinakatuktok ng layer ng Zunchi. Kung gayon maaari niyang kontrolin ng mga taong iyon, ngunit ang matandang emperador ay hindi mabubuhay ng ganoon katagal. Nakarating din sila sa isang bundok, naiwan lamang ang angkan ng Chi. Biz. Isang nakakatakot na mainit na enerhiya ang nagmula sa malayo. Tumingon ang mga tao at nakakita ng apoy sa silangan na kalangitan. May isang dambuhalang ibon na naliligo sa apoy. Sa likod ng ibong iyon ay isang napakalaking araw na nagbubuga ng nakakapasong apoy. Iyon ay, ang karamihan ay natigilan. Isang supernatural na ibon, ang gintong uwak na may 3 paa. Hindi yung Golden Crow na may 3 paa, Golden Sun Crow yun. Ang ibong iyon ay kamag-anak ng 3 paa na gintong uwak, ngunit pareho silang napakalakas. Sabi ng isang taong may ilang advanced na kaalaman. Isa rin itong gintong uwak, ngunit mas malakas pa ito kaysa sa gintong uwak na may 3 paa. Dumating ang Chi Clan. Nanginginig ang ilang tao. Ang Chi Clan ang namamahala sa pagpupulong sa pagkakataong ito at dumating sila na nangunguna kasama ang Golden Sun Crow. Lumapag ang uwak sa isang bundok at may tumalon mula rito. Iyon ay si Emperor Chi. Lahat ay dumating na, sabi ni Emperor Chi. Paano ang emperador mula sa Celestial Palace of the Immortals? Tanong ni Emperor Chi. Inangat ni Jun Moshi ang kanyang ulo at sumagot. Masama ang pakiramdam niya, kaya hindi siya nakarating. Huwag mo siyang sisihin. Mas mahalaga ang kanyang kalusugan. Sagot ni Emperor Chi, nakangiti sa malumanay na paraan na para bang nagmamalasakit siya sa emperador ng Celestial Palace of the Immortals. Maraming salamat, Emperor Chi. Magalang at nakangiting sagot ni Jun Moshi. Hindi niya ito gusto dahil alam niya na kung ang emperador ng Celestial Palace of the Immortals ay namatay, ang Chi Clan ang unang mag-raid sa kanya. Dahan-daang lumingon si Emperor Chi at ngumiti sa mga tao. Mga kapatid, ang pagpupulong ng mga emperador ay nagaganap lamang kada 100 taon. Sa pagkakataong ito, paano natin matutukoy ang mga patakaran? Dahil inorganisa mo ang pulong sa panahong ito, dapat mong piliin ang mga patakaran. Sabi ni Emperor Sikong, nakangiting walang pakialam. Siyempre, huwag kalimutang maging patas. Sabi ni Emperor Wen. Alam ng lahat na ang Chi Clan at ang Sikong Clan ay nagsanib kamay upang labanan ang Wen Clan hindi pa noon.
Siyempre, sasabihin ko lang sa iyo kung ano ang iniisip ko. Pagkatapos, kung sumasang-ayon ka, maaari tayong magpatuloy. Kung hindi mo gagawin, maaari pa rin nating baguhin ang mga patakaran. Nakangiting sabi ni Emperor Qi. Tahimik na nakinig ang lahat ng emperador. Sa lambak na ito, mayroon ng 30 yugto ng labanan na inilatag. Maaari tayong mag-organisa ng mga laban at ang mga maaaring manalo ng 100 laban ay patuloy na magkwalipika sa susunod na round. Ano sa tingin mo? Sabi ni Emperor Qi. Ano ang tungkol sa mga detalye? Tanong ni Emperor Tianlong. Ang mga disipulo ay maaaring lumaban sa 22 sa mga yugto ng labanan, isang yugto ng labanan sa bawat maimpluwensyang imperial na grupo. Maaari lamang nilang labanan ang mga taong humahamon sa kanila. Kung nanalo sila ng 100 laban, qualified sila. Kapag natalo, na-eliminate sila at magpapatuloy ang mananalo. Kung nanalo ang humahamon, ninanakaw nila ang sunod-sunod na panalo ng humahamon at pagkatapos ay maaari nilang labanan ang iba na naglalabas ng mga hamon. Sa 8 iba pang yugto ng labanan, ang mga taong may kumpiyansa o gustong hamanin ng iba ay maaaring gumamit ng mga ito. Siyempre, sa gitna ng mga ito, kailangan natin ng 3 yugto ng labanan para sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi upang labanan. Paliwanag ni Emperor Qi. Sa gitna ng 30 yugto ng labanan, ang bawat maimpluwensyang grupo ng imperial ay maaaring magkaroon ng yugto ng labanan. Ang mga hindi mula sa isang maimpluwensyang grupo ng imperial ay maaaring magpasya na hamanin ang sinuman mula sa mga yugto ng labanan. Pagkatapos manalo, maaari silang magpatuloy sa paghamon sa mga tao o sumuko at pumunta sa ilang iba pang yugto ng labanan. Ang layunin ay upang manalo ng 100 beses sa isang hilera. Ang kalamangan ay ang isang taong lumaban sa isang taong nagkaroon ng 99 na sunod na panalo ay maaaring nakawin ang kanilang sunod-sunod na tagumpay. Siyempre, ang mga hindi sapat na malakas ay malamang na mahihirapang talunin ng isang taong nagkaroon ng 99 na sunod na panalo. Bukod sa mga yugto ng labanan na ginagamit ng mga maimpluwensyang grupo ng imperial, mayroon ding 3 yugto ng labanan kung saan ang mga cultivator lamang ng tuktok ng layer ng Zun Qi ang maaaring lumaban. Siyempre, ang mga may sapat na kumpiyansa ay maaari ring hamanin ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi. Ang mga taong hindi kabilang sa anumang maimpluwensyang imperial na grupo ay maaari pang gumamit ng 5 natitirang yugto ng labanan. Patas ang mga patakarang iyon dahil maaaring hamanin ng sinuman ang mga alagad mula sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial, gayunpaman, para sa mga bagong likhang grupo tulad ng Tiantai, ito ay magiging mas mahigpit. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang mas kaunting mga disipulo kaysa sa iba pang maimpluwensyang mga imperial na grupo, ngunit mayroon silang ilang hindi kapani-paniwalang mga disipulo na malamang na maging kwalipikado. Naisip ng karamihan. Bukod, ang mga makakapasa sa unang round ay magiging tunay na bayani. Mr. Qi, ano ang magiging premyo para sa mga mananalo? Tanong ng isang tao. Ang layunin ng pagpupulong ng mga emperador ay hindi kailanman inilalantad sa mga tagalabas. Kung nanalo ka, malalaman mo. Tradisyon lang yan. Lahat ay may pagkakataong sumali, nang walang limitasyon, ngunit hindi namin sasabihin sa iyo kung ano ang layunin. Ang pagsali o hindi ay desisyon mo, sabi ni Emperor Qi sa kalmado at tahimik na paraan. Ito ay dapat na isang hindi kapani-paniwalang kayamanan dahil hindi nila ito pinag-uusapan. Kung hindi, bakit magkakasama-sama ang lahat ng mga emperador ng ganito? Dapat mayroong isang bagay na mahusay sa huli. Naisip ng karamihan. Isang kaganapan na naganap bawat daang taon, na kinasasangkutan ng lahat ng mga emperador mula sa bahwang. Isang pahiwatig lamang, kung ikaw ay ranggo sa mga pinakamahusay, makakakuha ka ng isang hindi kapani-paniwalang premyo. Isang premyo na hindi mo kayang isipin. Matutuklasan mo ang mga bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Gayunpaman, maaari kang humarap sa ilang panganib pagkatapos makuha ang kaalamang iyon. Sabi ni Emperor Qi, dahil dinala ng mga emperador ang lahat ng pinakamahuhusay nilang disipulo, ang layunin din natin ay ranggo ang pinakamahuhusay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1378, magsimula ang masaker. Ano sa palagay mo, mga kapatid? Tanong ni Emperor Qi sa iba pang mga emperador. Siya ay kumbinsido na ang lahat ng mga emperador ay masisiyahan at hahanapin ang mga patakaran na patas. Kahit na siya ay may ilang mga nakatagong intensyon, hindi siya maaaring kumuha ng anumang mga panganib na mukhang malansa. Sumasang-ayon ako, ang mga patakaran ay patas. Sabi ni Emperor Sikong. Wala akong tutol. Sumasang-ayon ako. Sabi ng lahat ng emperador na tumango. Maging si Emperor Yu ay tumango. Kahit na ang mga patakarang iyon ay hindi kapakipakinabang para kay Tiantai, pumayag man siya o hindi ay hindi magbabago ng malaki. Kahit na sinabi ni Emperor Qi na ang mga disipulo mula sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial ay maaari lamang na hamanin. Maaaring may mga taong nagkukunwari mula sa gayong mga grupo na nagtatago sa napakaraming tao. Kumbinsido si Emperor Yu na kung may isip niya iyon, magagawa rin ng ibang tao. Ang mga patakaran ay natukoy na, naisip ng karamihan. Nasa sabik sila. Dahil lahat ay sumang-ayon, gusto kong bigyan ako ni Emperor Niumo ng tulong sa paghahanda ng mga yugto ng labanan. Sabi ni Emperor Qi, sige. Sabi ni Emperor Niumo na tumatango. Tumalon siya patungo sa gitnang bahagi ng lambak. Pagkatapos, sumigaw siya.
Lahat, magsimula tayo. Kaagad pagkatapos, isang napakaraming siluwet ang nagsimulang kumukutitap sa paligid. Roar! Si Emperor Niyumo ay naging isang napakalaking baka na nahulog mula sa langit. Lumitaw ang mga bitak sa lambak, na naghihiwalay sa iba't ibang yugto ng labanan. Bumangon ka, sigaw ni Emperor Niyumo. Lumilitaw ang mga dagandong nang tumaas ang napakalaking yugto ng labanan. Gravity Territory. Sigaw ni Emperor Niyumo, napakalakas. Pagkatapos, ang mga yugto ng labanan ay tila mas matatag at matatag kaysa sa mga bundok sa kanilang paligid. Sige. Sabi ni Emperor Niyumo na tumango kay Emperor Chi. Tumalon siya pabalik sa kanyang bundok, halos maputol ito sa paglapag. Salamat. Sabi ni Emperor Chi kay Emperor Niyumo, tumango. Tumingin siya sa karamihan at sinabi. 30 yugto ng labanan at ang 3 yugto ng labanan sa hilaga ay para sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Ang 5 yugto ng labanan sa timog ay para sa mga hindi kabilang sa isang maimpluwensyang imperial na grupo. Ang 22 yugto ng labanan sa gitna ay para sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial. Tumango ang lahat. Sige, at pagkatapos, ang bawat maimpluwensyang grupo ng imperial ay maaaring pumili ng isang disipulo na kumakatawan sa kanila. Magpapadala ako ng 30 tao upang bantayan ang 30 yugto ng labanan at susubaybayan sila, tinitiyak na walang lalabag sa mga patakaran. Sabi ni Emperor Chi, 30 malalakas na cultivator ang lumipat sa iba't ibang yugto ng labanan na natitira sa itaas nila sa hangin. Bibilanggan nila ang mga tagumpay ng mga mandirigma at iba pa para maiwasan ang magulong sitwasyon. Pagkatapos noon, hindi na kailangang gumawa ng iba pa si Emperor Chi, lahat ay maayos na nakaayos pagkatapos ng lahat. Mayroong daan-daang libong tao, kaya maaaring tumagal ng ilang sandali upang maglaro. Boom! Sa tuktok ng Chi Tian Peak, isang siluwet ang tumalon sa battle stage ng Chi Clan. Ito ang unang naghamon ng Chi Clan. Nakasuot siya ng robe at nagtataglay ng pambihirang Chi. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng Zunchi, isang hakbang pa at maaabot na niya ang tuktok ng layer ng Zunchi. Magiging mahirap para sa sinuman na talunin siya. Sinong gustong lumaban? Sigaw ng napakalakas na boses. Ang isang mahusay na Oriental Greenfinch Rock ay bumangon sa hangin, na kumikilos bilang ang unang naghamon sa kanilang panig. Celestial Palace of the Immortals, Jun Moshi. Tumingin ang mga tao sa battle stage ng Celestial Palace of the Immortals. Ang Chi Clan ang organizer ng event noong taong iyon kaya hindi nila kayang matalo. Sa gilid ng Bestial Imperial Palace, pinili nila si Mupang. Masyado silang nabigo kamakailan, kaya kailangang manalo si Mupang. Hindi ako pupunta sa 3 yugto ng labanan. Naisip ng ilang tao. Maraming hindi kabilang sa isang maimpluwensyang grupo ng imperial ang gustong samantalahin ang isang pagkakataon at makakuha ng 100 tagumpay. Ngunit ang mga naghahaman sa 3 yugto ng labanan ay masyadong malakas. Hindi lahat ng yugto ay may malalakas na cultivator. Halimbawa, ang unang naghamon sa panig ng Tiantai ay isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi, nakakaunti ang nakakita noon. Siya ay nakangiti ng manipis, siya ay mukhang ordinaryo, at ang kanyang mga damit ay napakalinis. Marahil siya ay isang cultivator na sumali sa Tiantai noong ikalawang bahagi ng proseso ng recruitment. Kaagad, may tumalon sa battle stage ni Tiantai, gustong lumaban. Ito ay isang cultivator ng ika-5 layer ng Zunchi na naisip na siya ay mananalo kaagad. Gayunpaman, natalo siya. Kahit isang suntok ay hindi niya kinaya. Sino ang taong iyon? Naisip ng karamihan. Ang numerong 1 ay lumitaw sa kanyang yugto ng labanan, na kumakatawan sa kanyang bilang ng mga tagumpay. Si Emperor Yu at ang direktang disipulo ni Emperor Shi, si Mo Qingtian. Sino pa ang naisip mo? Sabi ng isang tao. Kasabay nito, sa iba pang 30 yugto ng labanan, marami na ang nagsimulang lumaban. Maraming emperador ang nakapikit, nakaupo na naka-cross-leg sa hangin na parang walang pakialam sa mga resulta. Kakasimula pa lang nito, kaya masyado pang maaga para makakita ng kahit anong interesante. Sa isang lugar sa gitna ng karamihan, si Lin Fang ay malamig na nakangiti. Tuwang-tuwa siya sa mga patakaran. Boom boom. Sa yugto ng labanan ng Tianlong Divine Castle, mayroong isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi na mukhang napakabangis. Sa pagpupulong ng mga emperador, ang mga cultivator ay hindi maaaring gumamit ng mga banal na sandata, kung hindi, ang mga maimpluwensyang grupo ng imperial ay magkakaroon ng napakalaking kalamangan. May isa pang tuntunin, na walang sino mang mas matanda sa 200 taong gulang ang maaaring lumahok. Dapat silang bata pa, hindi dahil sa lakas, ngunit dahil kung sila ay mas matanda sa 200 taon, maaari silang lumahok sa nakaraang pagpupulong ng mga emperador. Gumagamit ng espesyal na spell ang cultivator sa battle stage ng Tianlong Divine Castle para lumikha ng parang dragon na armor. Si Wang Fang ay nakalusot sa ika-4 na layer ng Zunchi, ngunit madali niyang matatalo ang mga tao sa ika-5 layer ng Zunchi, kahit na ang mga regular na cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi ay hindi niya katugma. Kung ang mga taong hindi kabilang sa isang maimpluwensyang grupo ng imperial ay gustong makipaglaban sa kanya, kailangan nila ng lakas sa tuktok ng ika-6 na layer ng Zunchi. Kahit na hindi siya manalo ng 100 laban, malamang na manalo siya ng ilang dosina. Oo, kahit 30 laban. Doon lamang magpapakita ang mas malalakas na cultivator.
Sabi ng malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, na masayang nakangiti. Gayunpaman, isang cultivator sa tuktok ng pangalawang layer ng Zunchi ang tumalon sa kanilang entablado. Isa itong demon cultivator, dapat gusto niyang mamatay. Aming kapwa disipulo, madaling manalo sa unang labanan. Sa isip nila, masayang nagtatawanan. Mabilis na lumitaw ang mga dagandong, at biglang napawi ang kanilang mga ngiti. Si Wang Fang, na kanina lang nila pinag-uusapan sa positibong paraan, ay direktang sinuntok sa dibdib. Pagkatapos, ang kanyang ulo at mga organo ay sumabog, agad siyang pinatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1379, palitan ng referee. Napaawang ang kanilang mga bibig. Nakakatawa ang itsura nila dahil parang gusto nilang umiyak, pero mas malala pa. Hindi pa nga sila tapos na mag-usap ng positibo tungkol sa kanilang mga kaibigan bago siya namatay. Sino yan? Tanong ng isa sa kanila, ngunit nanatiling tahimik ang iba. Ang taong iyon ay hindi kabilang sa isang maimpluwensyang grupo ng imperial. Kahit na ang ilang mga tao na hindi kabilang sa isang maimpluwensyang grupo ng imperial ay maaaring maging malakas. Sinabi nila na kayang talunin ni Wang Fang ang mga ordinaryong cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi at pagkatapos ay isang cultivator ng pangalawang layer ng Zunchi ang agad na nagwasak sa kanya. Huwag maliitin sino man. Sa pagpupulong ng mga emperador, kahit ilang hindi kilalang tao ay babangon. Ang ilan sa kanila ay napakalakas na hindi mo maisip. Sabi ni Emperor Tianlong na walang pakialam. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Salamat sa mga turo mo, guro. Sabi ng mga taong yumuyuko ng may paggalang. Siyempre, maaari rin siyang kabilang sa isa pang maimpluwensyang grupo ng imperial, ngunit itinatago niya ang kanyang katayuan sa lipunan. Sabi ni Emperor Tianlong. Muling tumanggo ang karamihan. Siyempre, ang kakasira lang ng isang miyembro ng Tianlong Divine Castle ay si Lin Fang. Maraming tao ang natulala sa yugto ng labanan, ang unang cultivator ng Tianlong Divine Castle ay nawasak sa isang suntok. Nakakahiya. Maaari mong piliin na manatili dito at tumanggap ng mga hamon. Sabi ng referee ng Chiklan. Hindi na kailangan. Sabi ni Lin Fang na tumatanggi. Ang malakas na cultivator mula sa Chiklan ay tumanggo at isang numero ang lumitaw sa katawan ni Lin Fang. Nagkaroon siya ng isang tagumpay. Tumalon si Lin Fang mula sa entablado at ang kanyang silhouette ay kumikislap. Bumalik siya sa karamihan na parang hindi pa siya nakapunta doon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Lin Fang sa isa sa 36 na bundok at tumingin sa lambak. Hindi naman siya nagmamadali ngayon, kaya niyang maghintay. Malakas si Qing Tian, kaya wala siyang problemang manalo ng 100 beses. Naisip ni Lin Fang na nakatingin sa yugto ng labanan ni Tiantai. Sa sandaling iyon, si Mo Qing Tian ay nanalo na ng 18 laban. Ang numerong 18 ay lumulutang sa harap ng kanyang battle stage. Si Mo Xi ay dapat ding walang problemang manalo ng 100 beses. Ang mahusay na rock, mas malakas din siya, lalo na ngayong gumanda ang katawan niya. Nakarating na siya sa ika-4 na layer ng Zunchi, at tila nakatanggap siya ng ilang uri ng espesyal na pagtrato. Parang puro ginto ang kanyang katawan ngayon, hindi ko alam kung ano ang ginawa sa kanya ni Emperor Pang. Isip ni Lin Fang. Ang malakas na cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi mula sa Chiklan ay walang problemang manalo din ng 100 beses. Isip ni Lin Fang. Ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi mula sa Chiklan ay nanalo na ng 32 laban. Kapag umatake ako, kaya ko siyang talunin, pero papalitan ko siya kagad at makukuha ko ang kanyang 30 bagay na tagumpay. Hindi ito katumbas ng halaga. Isip ni Lin Fang. Nais niyang nakawin ang mga tagumpay ng mga tao. Maaaring siya ay manalo ng 100 beses, ngunit mas gusto niyang maghintay. Sa sandaling iyon, ang pangalawang challenger ng Tianlong Divine Castle ay nanalo na ng 4 na laban. Sinulyapan siya ni Lin Fang, ngunit hindi umatake. Hindi na niya kailangang patayin ang kanyang sarili, ang cultivator na iyon ay maaalis sa lalong madaling panahon. Nakita ni Lin Fang ang ilang matutulis na ilaw sa gilid ng Tiantai. Si Mo Qing Tian ay nakikipaglaban sa isang taong nakalusot sa ika-6 na layer ng Zunchi. Malamang na madali nilang matatalo ang mga cultivator kahit na ang ika-7 layer ng Zunchi. Gaano kalakas, dapat gusto niyang patayin si Qing Tian. Isip ni Lin Fang. Maaring manalo ang cultivator na iyon, ngunit tila gusto niyang pumatay ng mga tao mula sa Tiantai, hindi lamang pagnanakaw ng mga tagumpay ng mga tao. Empty Space Abstruse Energy Spell, maaring ito ang Chiklan. Bulong ni Lin Fang. Naisip din niya na ang ilang mga tao mula sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial ay nagtatago ng kanilang katayuan sa lipunan tulad niya. Gayunpaman, tila itinago ni Qing Tian ang kanyang tunay na lakas, kaya hindi siya kayang talunin ng kanyang kalaban. Naisip ni Lin Fang pagkatapos ng ilang segundo. Hindi nakakagulat na siya ang direktang disipulo ng mga emperador, lalaban tayo muli. Sabi nung taong tumawa ng malakas. Saka siya lumayo. Walang tagumpay ang cultivator na iyon, ngunit may isa pang tagumpay si Mo Qing Tian. Malamig na tiningnan siya ni Lin Fang pagkatapos niyang sumuko. Ang isa pang especially iya ay nasa karamihan, tulad ni Lin Fang. Mabagal na lumipas ang oras. Ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi mula sa Chiklan ang unang nakaabot ng 100 tagumpay. Ang mga miyembro ng Chiklan ay natuwa at ngumiti ng maliwanag.
Biz. Sa tuktok ng tuktok, ang pangalawang malakas na cultivator mula sa Chi clan ay bumaba mula sa langit. Medyo malakas din siya, nakalusot siya hanggang sa ikalimang layer ng Zunchi. Sa sandaling bumaba si Lin Fang mula sa bundok at tumalon pasulong, lumapag sa entablado ng Chi clan. Ha! Nagulat ang karamihan. Nakakatakot ang kanyang Chi kahit na mababa ang kanyang cultivation level. Siya yun. Ilang tao ang nakakita sa kanya na lumaban sa unang cultivator ni Tianlong. Ang malakas na cultivator mula sa Chi clan ay dumaong din sa battle stage at nakasimangot. Tiningnan niya si Lin Fang sa malamig na paraan. Mamatay. Sigaw ng malakas na cultivator mula sa Chi clan habang itinapon niya ang sarili kay Lin Fang. Pareho silang naglabas ng walang laman na space abstruse energies ng sabay. Sirain. Sabi ni Lin Fang. Pinakawalan niya si Death Chi na nagpangiti sa espasyo sa kanilang paligid. Ang malakas na cultivator mula sa Chi clan ay mabilis na napalibutan ng isang itim, demonyong Chi na tumusok sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, ang demonyong si Chi ay nagpatuloy sa pag-ikot. Gaano kalakas? Naisip ng karamihan. Ibinaba ng malakas na cultivator ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang dibdib. Dumadaloy ang Death Chi sa buong katawan niya at nagpapadilim sa kanya. Ikaw. Sabi ng cultivator na iyon na nakaturo kay Lin Fang. May gusto siyang sabihin, pero bigla siyang natamba. Ang kanyang hinalinhan ay nanalo ng 100 laban, ngunit siya ay napatay ng isang tao na hindi niya kilala. Ibigay mo sa akin ang panalo ko, sabi ni Lin Fang. Ang taong iyon ay miyembro ng Chi clan. Ang referee ay tumingin kay Lin Fang sa malamig na paraan ngunit gayunpaman, ang numerong 2 ay lumitaw kay Lin Fang. Siya ay napakalakas, ngunit siya ay nanalo lamang ng 2 beses. Miyembro ka ng Chi clan. Kung isasaalang-alang ang iyong reaksyon pagkatapos ng aking pagkapanalo, iminumungkahi kong may magpalit ng referee na iyon. Sabi ni Lin Fang. Ngayong napatay na niya ang isang miyembro ng Chi clan, lalo pa niyang pinapahiya ang mga ito. Palitan mo ang referee. Sabi ni Emperor Chi. Pinahiya mo kami, kaya asar ka. Roger, Emperor Chi, sabi ng referee. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1380, Pandaraya. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo upang tingnan ang Chi Tian Peak gamit ang kanyang itim na mga mata. Noon, nang si Lin Fang ay pinalayas, ang Chi clan ay nagsumikap ng husto, mas higit pa kaysa kay Tianlong. Sa una, ito ay isang labanan sa pagitan ng Tianlong Divine Castle at Tiantai, ngunit ang Chi clan ay nasangkot sa dulo. Ako, si Emperor Chi, ay magagarantiya na hindi na mauulit ang ganoong bagay. Kailangang manatiling neutral ang mga referee, kaya papatayin ko ang sinumang referees na lalabag sa panuntunang iyon. Mahinahong sabi ni Emperor Chi, na pinahanga ang lahat. Napakatalino mo, mister. Sabi ni Lin Fang. Tumayo si Lin Fang at nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang laban. Para siyang mandaragit na sumusubok sa kanyang biktima. Kung sasalakayin ko lang ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle at sa Chi clan, kukunin ko ang atensyon ng mga tao. At saka, napansin na ako ng Chi clan at Tianlong Divine Castle dahil napatay ko na ang 2 sa mas mahusay nilang katunggali. Isip ni Lin Fang. Tumingin siya sa stage ng Church of the Seer at malamig na ngumiti. Magandang ideya iyon. Hindi agad umatake si Lin Fang. Hinintay niyang magpalit muna sila ng manlalaban. Pagkatapos, sumali siya at pinatay ang isang cultivator mula sa Church of the Seer sa isang welga muli. Ang taong iyon ay isang dalubhasa sa pagpatay, ngunit wala siyang gaanong tagumpay. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mapansin si Lin Fang. Sa madaling panahon, nakakuha si Lin Fang ng ika-4 na tagumpay laban sa isang cultivator mula sa Sunset Pavilion. Okay, ang cultivator na iyon ay napakalakas at siya ay may malakas na personalidad, ngunit bukod doon, hindi na kailangang sundan siya ng malapitan. Naisip ng ilang tao, pagkatapos nilang makita siyang pumatay ng isang cultivator mula sa kalaliman ng mga pagdurusa. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang cultivator ang nakakuha ng kanyang ikadaang tagumpay. Si Jun Moshi mula sa Celestial Palace of the Immortals. Pagkatapos ay si Mo Ching Tian mula sa Tiantai, at pagkatapos ay ilang iba pang mga tao. Mabagal na lumipas ang oras at sa 22 yugto ng labanan ng mga maimpluwensyang grupo ng Imperial, parami ng parami ang mga tao na lumitaw, bukod sa Tianlong Divine Castle. Kasabay nito, nalaman ng ilang tao na may kakaibang nangyayari. Ang ilang napakalakas na tao ay nasa karamihan, ngunit hindi nagsisikap na makakuha ng 100 tagumpay. Sinusubukan lang nilang maghanap ng ilang biktima at patayin sila. Mayroong higit pa sa Lin Fang, ngunit hindi siya lumaban ng ilang sandali, kaya karamihan sa mga tao ay nakalimutan na ang tungkol sa kanya. Sa tuktok kung saan naruroon ang mga miyembro mula sa Tianlong Divine Castle, dahan-dahang idinilat ni Emperor Tianlong ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Wala pa tayong cultivator na nakamit ang 100 tagumpay. Nakaramdam ng awkward ang mga miyembro mula sa Tianlong nang may nagsabi. Guro, sa susunod na round, labanan ko si Long Yao. Wala siyang problema sa paggamit ng 100 tagumpay. Sige, maghihintay ako. Sabi ni Emperor Tianlong, bago siya muling pumikit. Ang cultivator na iyon sa tuktok ng layer ng Zunchi ay hinanap si Long Yao at tinawag siya. Nang sumunod na natalo ang kanilang mga tao, pumunta si Long Yao sa entablado. Ang mga dragon ay umuungal habang ang Dragon Chi ay humahanggo sa kalangitan.
Guro, si Long Yao ay nakapasok sa ikalimang layer ng Zunchi at ang kanyang dalawahang abstruse na enerhiya ay nasa tuktok ng ika-6 na antas. Nagtataglay din siya ng hindi kapanipaniwalang mga diskarte sa dragon na maaari pang talunin ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Makakakuha siya ng 100 panalo. Sabi ng cultivator na iyon sa tuktok ng layer ng Zunchi kay Emperor Tian. 800 taong gulang na siya, kaya hindi siya makasali, ngunit natatakot siya sa init ng ulo ni Emperor Tianlong. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Emperor Tianlong at hindi siya umimik. Sa sandaling iyon, ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle ay tumingin sa malayo at nakita ang isang taong naglalakad patungo sa kanilang battle stage. Isa itong demon cultivator. Patayin siya. Sabi ng cultivator sa tuktok ng Zunchi layer kay Long Yao gamit ang telepathy. Tumanggo si Long Yao at tumakbo patungo kay Lin Fang. Roar. Umuungal ang mga dragon habang ang katawan ni Long Yao ay lumikha ng sarili nitong sandata ng dragon. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang level 6 abstruse energies at sinuntok ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Si Lin Fang ay nagpatuloy sa pagtakbo pasulong, itinaas ang kanyang kamao, at pinagsasama-sama ang demonyo, kamatayan, at nag-iisang walang kabuluhang enerhiya. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at naramdaman ni Lin Fang ang panginginig ng kanyang buong braso. Nakapasok si Long Yao sa tuktok ng ikalimang layer ng Zunchi at ang kanyang abstruse energies ay nasa antas 6. Hindi siya maaaring maliitin ni Lin Fang. Maaari ka bang makipagkompetensya sa akin? Malamig na tanong ni Long Yao. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kabilang braso at binato ng suntok si Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang at naglabas ng mas malademonyong chi. Pagkatapos, sinuntok niya muli ang hangin sa direksyon ni Long Yao gamit ang isa pa niyang kamao. Muling nagbanggaan ang kanilang mga kamao at sumabog ang mga enerhiya sa bawat direksyon. Nagdilim ang mga mata ni Lin Fang, na puno ng malademonyong layunin. Sumpa sa kamatayan. Ngayon, mamamatay ka na. Tumulutang ang death chi sa kanilang paligid, habang si Lin Fang ay naglabas ng sigla sa kanyang mga bisig upang pagalingin sila. Nasumpa ka, 3 segundo na lang ang kailangan mo para mabuhay. Sabi ni Lin Fang, ang kanyang boses ay umaalingaw sa utak ng kalaban. Hindi ko. Bulong ng taong iyon. Pagkatapos ay galit na galit siyang umungol at kasabay nito, itinaas ni Lin Fang ang kanyang malademonyong kamao at sinuntok ang hangin sa direksyon ng ulo ni Long Yao. Umalangaw ang mga pagsabog habang kumakalas at sumabog ang kanyang bungo. Nakapasok na siya sa ikalimang layer ng Zunchi at kayang talunin ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, ngunit kitang-kita pa rin ang pagkakaiba. Patay na si Long Yao. Nanginginig ang mga miyembro mula sa Tianlong Divine Castle. Galit na galit sila na pinatay ni Lin Fang ang isa pang malakas na cultivator niya. Ang lakas ng loob niya na kumilos ng mayabang. Napakahina niya. Sabi ni Lin Fang. Galit na galit ang mga tao ng Tianlong Divine Castle. Bakit niya sinaktan ang mga ito? Bakit siya nakipaglaban kay Long Yao? Walang hiyang demon cultivator. Walang ekspresyon si Lin Fang. Matapos patayin si Long Yao, umalis siya sa stage at lumipat patungo sa battle stage ng Chi Clan, ngunit hindi siya nakasakay dito. May lumalaban na sa isang miyembro ng Chi Clan. Nagulat siya nang makita ang isang cultivator na kapareha ng nakalaban niya mula sa Tiantai. Siya ay isang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi na mayroon ng 77 tagumpay at ang cultivator mula sa Chi Clan ay nagkaroon ng 4. Nangangahulugan ito na kahit sino ang nanalo, isa sa kanila ang magiging kwalipikado. Si Lin Fang ay namangha sa mga resulta. Ang nakalaban sa miyembro mula sa Chi Clan ay natalo at ibinigay ang lahat ng kanyang mga tagumpay sa lalaki mula sa Chi Clan. Sa lakas niya, hindi siya dapat natalo, ibig sabihin sinadya niyang ayalay ang kanyang mga tagumpay. Manliligaw sila. Naisip ng ilang tao. Ang cultivator na iyon ng ikalimang layer ng Zunchi ay isang victory hunter mula sa Chi Clan. Dahil ba sa akin? Isip ni Lin Fang. Kung ibinigay niya ang kanyang mga tagumpay dahil natatakot siyang maakyat si Lin Fang sa entablado. Kung tutuusin, isa rin siyang especially iya.